talagang it will encourage yung mga businesses natin to be competitive. Otherwise, talagang they will go down. So, kailangan ayusin nila yung negosyo nila para makasabay sa mga ibang countries. Quick, dagdag lang, Kati. Gusto ko itanong kay Yusek. Na-quantify na po ba natin, Yusek, yung risk ng ASEAN 2015? Nasaan po yung mga vulnerable sectors? At saan tayo dapat magbanat ng buto para makabawi? Naku, matagal na nating natanggal yung mga protective measures noon pa, kaya hindi na masyadong maapektuhan ang ating kalakalan sa pagbukas ng ating ASEAN Free Trade Area. Hindi na masyado tayong affected. Okay. So kung makakaapekto man ay sa Ikagagan, Sana. dahil lalabas tayo, mag-e-export tayo ngayon. Sila yung matatakot sa atin. Tanungin naman natin si Emil, isang economic student. Sa iyong palagay, malaki ba ang kontribusyon naman ng mga OFW sa ating ekonomiya? Very good. Basing from the facts and the figures na nakuha natin for the past years, tingin ko po, malaki nga po yung impact ng OFWs, in particular sa foreign remittances, na pag malakas yung inflow ng remittances dito sa bansa na binibigay, na galing sa mga OFWs natin, bale, it allows for a greater foreign reserve na meron tayo sa bansa, which eventually can turn into a lot of benefits for us. But in particular, pwede siyang kumbaga, it helps us get much needed revenue for investment. Much more needed currency for foreign investments. And it sends a signal to the people na, sige, na pag maraming foreign investment or maraming remittances, marami kang currency na pwedeng kamakisabayan sa mga other countries. Pero, in the long run, hindi kasi ultimately, pag palabas ka ng palabas ng manpower sa bansa, edi assuming na stable lang yung numbers ng population mo na pwede magtrabaho, edi eventually makukulangan ka rin ng mga trabahador na para dito sa bansa. For example, sa white-collar jobs. Okay. So, Kati, paano babalansehin kaya yun? Although malaki yung kontribusyon nila sa ating ekonomiya, on the long term, medyo hindi rin makakaganda. kailangan merong sumalo. Kailangan handa yung ating ekonomiya marahil na sumalo. Now, sa paglago ng ating ekonomiya, apektado din tayo ng ating politika. Tanong natin kay Sir Ortiz Luis. Sir, matagal na po kayo nag-observe ng ating bansa. Over the last how many months, ang daming what if kung hindi nanakaw itong PDAF? What if hindi nanakaw itong ganitong halaga? Meron po ba talagang tamang parang relationship, yung ninakaw versus yung potential na sanang kinita? Ano po ang relasyon nung korupsyon sa gobyerno ng ating bansa versus dun sa kahinaan ng ating ekonomiya o potential sana kung hindi nanakaw? Well, kami, simple lang naman ang tingin namin dyan. Sa business, supposed to be department na dapat main department is Department of Trade and Industry. Ang budget ng Department of Trade and Industry na in charge sa export is 2.9 billion ba o 3 billion na ngayon ang budget, no? 3 billion yun, Tama, Yun ang doon sa Department of Trade and Industry, yung tinatawag lang International Trade Group, nandun yun siguro, pamilyar kayo sa SITEM, Bureau of Export Promotion, Bureau of International Trade, yung PITC, PTTC. Ang budget doon is about 500 million. 500 million pesos, ha? Sa 500 million, alam naman natin, 80% doon ubos sa administrative cost, including salaries, no? So, 20% lang yung talaga napupunta sa export promotion or whatever, no? 20% noong 500 million. Yun ang directly, napupunta sa export. Magkano yun? 100 million. Pinag-uusapan natin export dito, trillion. Anywhere from, depende sa times, 35% or 50% of our economy is accounted for by export. Depending on when. Ang sinasabi po ba natin, sir, yung export promotion, meron tayong may export at handang mag-export ang Pilipino? Well, let's say, yung 1 billion, billion to nawawala ibigay mo sa export promotion or product development or maraming trabaho magagawa. Maraming produktong madidevelop, marami tayong ma-export.
Pinagtatapunan lang natin yung bilyon-bilyon eh. Ba't naman hindi natin gastahin doon sa sigurado tayong merong returns? Hindi naman daw natapon, sir. Nabulsa nga po. Can you imagine? Sa Export Development Council lang ang programa namin every 2 years para lang makatapat doon sa suporta sa export ng ibang bansa like Thailand or Malaysia, minimalist, kailangan sana meron 2 billion allocation for export development. Sa ngayon, kahit piso, wala Iyon ang mas... So mahalaga talaga, no? May correlation yung magandang pamamahala, good Sabi ko governance. lang, pag naghihingi kami, sa Kongreso, sabi sa akin, saan kukunin? Ayun. Sino ang babawasan natin? Siguro babawasan natin. Ayun, kaya nga po tinanggal na yung PDAP ng mga tatanggalin na. congressmen at mga senador. Samantala, dumako naman tayo kay Kirby Cristobal. Maraming salamat ulit, Attorney Margaret Cathy. Banggitin ko lang ulit yung ating mga bisitang estudyante mula sa College of Art and Sciences of Asia and the Pacific. Kasama yung kanilang profesor na si Renz Robert Salvador. May katanungan si Lizelle Bermudez. Lizelle? Sa opinion nyo po, ano po ba dapat gawin ng pamahalaan para maramdaman ng bawat Pilipino yung paglago ng ekonomiya ng bansa? Para kanino yung question mo, Lizelle? Okay. Kahit sino po sa kanila. Sermon siguro. Sermon Lopez, ano ba dapat gawin para maramdaman daw po? Siguro related dun sa sinasabi natin kanina na para maramdaman, actually, yung mga kababayan natin, huwag tayong umasa. Tayo mismo gumawa na. Sabi nga, may kasabihan dyan, tama na ang ngawa, kailangan ay gawa. So, tayo mismo kasi, dapat ang attitude natin para maramdaman, tayo magsikap. Sinasabi kasi, in fact, in the past, kahit krisis sa Pilipinas, nakita natin na maraming nagtagumpay na galing sa maralita, sa very challenge life, no? Na umasenso ang mga buhay. O negosyo, marami tayong mga negosyante dyan na rags to riches ang storya. At masasabi natin, hindi naging hadlang yung kahirapan. Sabi nga nila, di ba, masama raw, hindi kasalanan mapanganak ng mahirap, pero kasalanan ang mamatay ng mahirap, di ba? So talagang sa atin dapat magsimula yung pagbabago. Itong nangyayari ngayon, the passion to serve ni Pinoy, President Aquino, na mawala ang korupsyon, ay isa lamang umpisa sa sinasabing cleansing process na lahat nagpapaganda ng imahe ng Pilipinas. Kaya nga, ito na, pinag-uusapan natin yung ganda ng investment, coming in, fund managers taking a look at the Philippines and all that. Pero as a regular Filipino, hindi sapat na makikita lang natin ito. Ibig sabihin, let's take advantage itong mga magagandang nangyayari. Siguro ngayon, magandang mag-umpisa na. Mag-isip na kayo, saan ba ako magaling? Ano ba ang hilig ko? At siguro, pwede na akong magnegosyo galing sa isang magandang idea na hindi pa ginagawa ng iba. Maybe yun ang take-home assignment ninyo. Mamaya, isipin natin, ano ang hilig kong gusto kong gawin na pwede ko i-convert into a negosyo. Sabay ako dito sa ganda ng ekonomiya. Maraming gustong bumili. Pinag-usapan ng OFW remittances. Ibig sabihin lang noon, hindi lang yan dollar reserves. Kung hindi, ito yung actual pera na napupunta sa kamay ng mga kababayan natin. Halos lahat ng pamilya siguro ay may OFW na kapamilya na pumupunta sa ibang bansa. At kasi ilan ba ang OFWs? 12 million nga ba? More or less. And then about $20 billion, growing at 6 to 7%. No? So year on year, yan ang dagdag na revenue na pumapasok dito na panggastos. In fact, na-feel nga natin, Attorney Mark, kasi na nung lumakas ang peso, ibig sabihin, mga 40, 41 pesos per dollar, mas maliit ang exchange rate, medyo hindi naging kasing bilis ang consumption growth. Ewan ko kung na-feel nila Mr. Ortiz Luis ito. Pero nung 43, 44 pesos, sabihin na natin medyo nag-depreciate ang peso to dollar, lumakas na-feel namin yung consumption. Ibig sabihin nito, Mas maraming pabili. yung mga dollar earners na BPO, call centers, or mga OFW beneficiaries, may lumalaking panggastos nila. At ito yung napupunta, nakikita natin, daming tao sa aming expansion ng real estate, condominium, at general consumption lumalakas. So ang sinasabi natin, ngayong malakas ang consumption, let's take advantage of this. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyo. Susog lang ako rin sa sinabi niya tungkol doon sa exchange rate. Alam nyo, lagi natin sinasabi ng kailangan administrasyon, strong peso, strong republic. No?
hindi na totoo ngayon yun. Nung araw siguro sa ibang bansa, baka pwede pa yon. Alam mo, ang OFWs natin, about 12 million. Ang exporter natin, siguro, direct and indirect, mga 4 million, 16 million. I-multiply mo sa family of 5, 80 million. Sa population, 100 million. So ngayon, ang umaasa sa dollar, mas marami. Majority, a big majority of our people, 80 million, umaasa. Na meaning, kung mababa exchange rate, merong mga pinag-aaral yung OFW na hindi makaka-enroll. Kaya patay na paghalap ng double, triple work yung mga OFW natin para masugsugan yung biniling bahay na hindi kung mahina exchange rate. So, tamang gawin ng mga negosyanteng malilit, kagaya po ng aking misis, mag-export ka agad para makabenepisyo doon sa exchange rate. Oh. Tila napakaraming factors yung nakakaapekto talaga sa paglago ng ating ekonomiya. Ngunit I think iisa lang lahat ang sentimento ng ating guest. No? Kailangan masustain That's ito right. talaga para maramdaman natin. Tatalakayin pa po natin ang iba pang tungkol sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa pagbabalik ng ating Special Forum.